Dahil lagi akong nakaka-encounter ng sirang power supply. Okay, ang itatopic ko sa video yung ito ay tungkol sa basic power supply, half wave and full wave. Okay, yun yung itatopic natin dahil sira yung power supply na ito. Lagi ako naka-encounter niya sa mga radyo. Ano ba yung half wave and full wave power supply? Yan. Ito yung kanyang transformer na ipapalit ko. Yan, ito ipapalit ko. Ito yung kinalas ko. Yan, re-repairing ko sana. Ang problem, 110 volts to, 110 volts. Naisaksak sa 220. Kaya, ayan. Pumutok siya. Yan. Ang problem dito, maganda yung pagkakadikit ng kanyang electronic varnish. Talagang hindi basta-basta mababatak yung wire niya. Mapuputol na lang, hindi mo pa matatanggal yung pinaka-rewind niya. Yan, tanggalin ko muna to para mag-start tayo. Okay, mag-start na tayo. Basic power supply, half wave and full wave. Okay, mag-start tayo sa half wave. Okay, bakit tinawag na half wave yung power supply? Okay, bago yun, papayawan natin ulit yung diode. Pero meron tayong video about sa diode. Okay, papahapiwan lang natin. Ang diode, tinawag ko tong one way. Okay, bakit sinabing one way? Kapag pumasok ang positive dito, kapag pumasok ang positive line dito sa diode, ito yung ito yung positive part, ito yung negative part ng diode. Ngayon, kapag pumasok yung positive dito, papalabasin niya yung positive. Okay? Kapag naman pumasok yung negative sa kanya, hindi siya papasok. Bawal. Hindi papayagan ng diode yun. Ganoon na rin sa kabila. Okay? Dito yung entrance, dito yung exit. Okay? Pag dito naman tayo nag-entrance, okay, dito tayo nag-entrance sa kabila. Ito yung entrance, ito yung exit. Pasok yung negative, lalabas siya. Pero once na pinasukan natin ng positive, hindi siya papasok, bawal. Okay, ganun lang yung concept ng mismong diode. Ngayon, okay, pag sinabi nating alternating current, ibig sabihin, nag-alternate yung positive, negative. Ayan, kaya ganyan yung sine wave. Ito yung positive part, yung nasa taas, ito yung negative part. Okay? Ito yung pinaka-middle natin, neutral or ground. Okay? Positive part, negative part. Kaya ang nangyayari dyan, positive, negative, positive, negative. Okay? Ito yung drawing sa mic ko. Yan. Nangyayari yan sa loob ng 60 Hz per second. Okay? 60 Hz per second. Ang isang cycle is ganito siya. Positive, negative, negative, positive. Yun yung isang cycle. Okay? Ito yung isang cycle. Okay? Ito yung half. Yun. Itong ibabaw na to, half. Half. Okay? Half. Positive half cycle, negative half cycle. Okay? Kaya, merong half. May kalahati siya. Okay? Bakit tinawag na half wave power supply? Yan, simple lang. Okay? Gumamit tayo dito ng transformer. Yan. Transformer, ito. Okay? Ang purpose ko dito is, kung mag-experiment kayo, hindi naman kayo kung mag-experiment kayo, for safety. Okay, for safety yun. Kaya gumamit tayo ng transformer. Pero pwede nyo gamitin to sa 220 volts or 110 volts. Depende po sa application na paggagamitan nyo. Okay. Papasok po dito yung 220 volts sa mismong transformer natin. Tapos yung output niya is 12 volts AC. Okay? 12 volts AC. Nagbabaliktad po yan sa loob ng 60. Okay? 60 Hz or 60 times per seconds. Okay? 60 times siya nagpapalit-palit sa loob ng 1 second. 60 times sa loob ng 1 seconds. Yan. Yun yung hertz. 60 hertz. Okay? Bisin, yun yung cycle. Nagpapalit-palit. Ngayon, paglabas po dito niyan,
dadaan po yan sa diode. Okay? Kung o-obserbahan nyo, naglagay ako dito, ito, mga sine wave po yan. Okay? Para ma-imagine nyo, kasi wala tayong gamit na oscilloscope, para ma-imagine nyo lang na ano nang nangyayari. Pag nakita nyo yung AC o alternating current, ganito po yung sine wave niya. Pag ganun po. Okay? Kapag malaking voltahe sa oscilloscope, mataas po yung waveform niya. Kapag naman low voltage, mababa po yung waveform niya. Okay? Yun yung ginawa natin sa video na to. Ngayon, may diode po, nilagay tayo ng isang diode. Okay? Ang trabaho ng isang diode, hulihin yung half cycle ng alternating current. Okay? Pagpasok dito ng first half cycle, ito. First half cycle, positive, papasok siya dyan dahil positive side to, papasok siya dyan. Okay? Ito na yan, nahuli niya na yung mismong positive. Okay? Pagdating ng second half cycle, ops, bawal ka kasi negative ka, bawal. Kaya magkakaroon ng bakante kasi ikakat niya na yung dulo. Kasi ang purpose nito maging direct current yung supply. Okay? Direct current. Okay, paglagpas dito, ganito yung mangyayari sa kanya. Positive, wala, positive, wala, positive. Ganun yung nangyayari sa kanya. Ngayon, yan, okay? Bali, ganito yung nangyayari sa kanya. Kaya tinawag siyang half wave power supply. Ngayon, ang trabaho ng kapasitor, para punan yung gap na to. Okay? Para punan yung gap na to. Kaya ang mangyayari sa kanya ganyan. Pag ganun siya. Okay? Hindi siya pure DC. Okay? Hindi to reliable sa mga audio equipment. Bawal nyo gawin to sa mga audio equipment. Pwede lang to sa mga simple design na katulad ng mga ilaw, okay, motor, dynamo, okay, na hindi kailangan ng komplikadong paggagamitan. Okay? Pagdating sa audio, hindi siya pwedeng magkaroon ng pulse kasi pulse to. Okay? Pulsing DC po tawag dito. Okay? Ito ay alternating current, talaga normal nag-alternate siya. Dito, nagkakaroon siya ng pulsing DC. Yun yung humming na nabubuo. Magiging ganun po yung power supply nyo kapag half wave yung gagamitin nyo sa mga audio equipment. Okay? Okay, ganun lang po kasimple yung half wave power supply. Ngayon, dako naman tayo sa full wave power supply. Okay? Ito yung ating power supply na full wave power supply. Okay, bakit siya tinawag na full wave? Okay, mapapansin nyo to na gumamit siya ng 4 na diode. Okay, gumamit siya ng 4 na diode. Ito yung ating transformer ulit. 12 volts, 220 volts input, 12 volts output. Okay, 2 leads lang to, dalawang wire lang to, dalawang wire yung transformer. Dumaan sa 4 na diode, tas naging 12 volts DC. Ngayon, bakit siya naging full wave power supply? Okay? Dahil nag-alternate yung voltahe natin. Okay? Kung mapapansin nyo, positive. Okay? Positive siya. Saan siya dadaan? Positive. Ito yung first half cycle. Dadaan siya dito. Okay? Negative part, positive part. Dito siya dadaan dahil positive to. Okay? Tatagos. Magkakaroon siya ng count dito sa isa. Okay? Ganyan yung nangyari sa kanya. Ngayon yung negative naman, negative, pupunta dito. Okay, maghahanap siya ng dadaanan. Dahil positive to, ito negative, papasok siya dito. Lalabas dito. Okay? Ganun yung nangyari sa kanya. Ngayon, pagdating ng second half cycle, okay, second half cycle, negative, pupunta siya dito, maghahanap siya ng negative na dadaanan. Bawal siya, dahil bawal siya dito, dito siya papasok. Papunta ulit ng negative. Ngayon, sa positive naman, papasok siya dito, ngayon maghahanap siya ulit ng dadaanan, dahil negative to, dadaan siya dito. Okay, yung bakante na nawala dun sa half wave natin, okay, yung bakante na nawala sa half wave natin, magkakaroon siya. Ayan, kung makikita nyo, tuloy-tuloy po yan, tuloy-tuloy. Okay, kaya mas ginagamit yung full wave power supply dahil mas reliable siya. Okay, ganun yung ano niya. Ngayon,
kailangan nyo lang ng simpleng capacitor. Hindi nyo kailangan ng sobrang taas ng microfarad para i-filter lang yung pure DC na lalabas dito sa power supply na to. Okay? Hindi lang siya regulated, pero pwede siya maging pwede siya maging pure DC. Okay? Pwede siya maging pure DC. Okay? Pure DC na non-regulated. Okay? Non-regulated. Kasi pag sinabing regulated, fixed voltage yun. Fixed voltage. Steady. Kung 12 volts, steady 12 volts. Okay? Pag ganito naman transformer type, hindi siya fixed. Okay? Hindi siya fixed 12 volts. Yan, itatopic natin yun sa ibang video. Okay? Ito siya. Yung half wave, kinakailangan ng mas mataas na microfarad dahil yung mga bakante na to, kailangan niyang punuan. Okay? Ang problem, sa sobrang layo ng gap, nagkakaroon ng yung time. Okay? Yung time. Kasi mangyayari dito, magcha-charge yung capacitor pagdating sa taas. Tapos mag-off. Yan, pag nag-off tong yung second half cycle niya, pag nag-off, yung capacitor naman yung magpupuno dyan. Yung sa part na yan. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon siya ng pulsing pa rin. Magcha-charge, tas magdi-discharge, tas magcha-charge ulit, magdi-discharge. Ganyan yung mangyayari. Hindi siya straight, hindi siya magiging pure DC. Hindi siya katulad ng full wave power supply. Kaya niyang punan kaagad yung mga bakante. Okay, dahil tuloy-tuloy yung supply niya ng tuloy-tuloy yung supply niya. Okay, tuloy-tuloy yung supply niya, kaya tinawag siyang full wave. Yung first half cycle and second half cycle is tuloy-tuloy yung supply niya. Okay? Dalawang klase yung full wave power supply. Ito yung two leads o yung two wire na transformer. Etong isa naman is yan, ito naman isa ay tinatawag na center tap. Yung tinatawag na center tap ay tatlong wire. Okay? Tatlong wire. Okay? Example, ito yung 12 volts, 0, 12 volts. AC po yan, AC. Okay? 12 volts. Kung mapapansin nyo dito, ang pinagkaiba niya lang dito sa isa, ito dalawang wire, 4 na diode yung gagamitin. Ito naman, tatlong wire, 2 diode lang yung gagamitin. Okay? Kahit ano sa dalawa gamitin nyo, same lang sila ng performance. Okay? Same lang sila ng performance. Okay? Paano naging full wave naman itong si center tap? Okay? Center tap. Etong zero na to, napunta dito sa mismong negative. Okay? Napunta siya dito sa negative. Ngayon naman, okay, ganun ulit. First half cycle. Okay? First half cycle. Okay? Positive. Papasok yung positive dito. Okay? Papasok yung positive dyan. Lalabas dito. Okay? Ito siya, ganyan. Dahil negative to, hindi siya papasok dito. Okay, hindi siya papasok dito. Ngayon, pagpalit ng second half cycle ulit, bawal naman siya dito. Ito naman yung papasok. Okay, kaya tuloy-tuloy yung buga niya, yung first half cycle and second half cycle. Okay, itong gitna na to, mapapansin nyo, neutral to. Okay, neutral position siya. Okay, neutral position. Okay. Neutral position. Kung ano yung ibabato na itong dalawa dahil may diode, yun yung gagampanan niya. Kung negative yung gusto nyo palabasin dito, magtatrabaho siya as positive. Kung positive na yung papalabasin nyo dito, magtatrabaho siya as negative. Okay? Ganun lang yung trabaho ng neutral. Okay? Or ground. Yan. Ganun lang po yung full wave power supply. Okay, papapiwan lang natin ng konti para mas maintindihan nyo. Baka malito kayo dito sa mismong neutral. Okay, sa first half cycle, tignan natin ulit ha. First half cycle, positive, negative, positive, negative. Okay, ganun yung supply niya. Okay, ikutin natin. Second half cycle, negative, positive, negative,
positive. Okay, ganyan yung nangyayari sa kanya sa second half cycle. Kaya kung mapapansin nyo, dahil positive to, papasok dito. Kaya ang partner niya, yung negative, lalabas siya dito. Okay, ganun yung nangyayari sa kanya. Ngayon, pagdating ng second half cycle, dahil positive to, papasok yung positive dito. Okay, laging may ka-partner yon. Okay, para siyang half wave. Para siyang pinagsamang half wave power supply. Kaya kung mapapansin nyo ito, para hindi kayo malito, tignan nyo yung half wave. Okay? Half wave. Ito yung nangyayari sa kanya sa half wave. Pinagsama siya ng dalawang half wave. Kaya pagdating ng second half cycle, positive, papasok dito. Okay, dahil kailangan niya ng kapartner, negative, lalabas naman dito. Okay, ito yung, pag sinabing neutral, ito yung laman niya. Okay, ito yung laman niya. Meron siyang positive part, meron siyang negative part. Okay, ganun lang yung nangyayari sa ganitong center tap power supply. Okay, pagdating sa output, i-filter lang ng capacitor, magiging pure DC na po siya. Unregulated, pure DC. Okay? Sana sa simpleng tips tungkol sa power supply may natutunan po tayo. Maraming salamat po. Meron ba kayong mga tanong o suggestion? Sasagutin natin yan sa mga susunod na video. Huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe.